Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Joaquin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nang mga panahong ito, talamak ang pagkakatay ng iba't ibang domestikong hayop sa lugar. Katulad ng baboy, manok, baka o kambing. Ngunit hindi lang ang mga karning kadalasang kinakain, kundi maging mga hayop na inaalagaan ng tao. Katulad ng pusa at ang pinakamadalas, mga aso. Lalo na kung merong kasunduan sa may-ari. Hindi pa aktibo ang batas para protektahan ang mga hayop na mga panahong yun. Kaya malaya itong ginagawa ng mga tao. Kabilang sa mga mangangatay ang ama ni Joaquin, na si Tatay Paeng. Tinatanggap nito ang trabaho kahit kapalit ang maliit na halaga. Susugod ang mga tambay sa tahanan para naman makikain sa putahing mula sa aso. Anak, gumising ka nga muna. Bumalik ka na lang sa pagtulog mamaya. Sa ngayon kailangan mong sundan yung magaling mong tatay. Kakatay na naman yun ng aso. Diyos ko, hindi na naawa. Kahit aso lang yan, may buhay pa rin. Wala siyang pinagkaiba sa mga masasamang loob dyan. Wika ni Nanay Pasing. Ginising ang nag-iisang anak. Dali-dali namang bumangon si Joaquin. Pagkatapos maghilamos ay pumunta sa manggahan kung saan gaganapin ang pagkatay ng aso. Malayo pa lamang tanaw na ang nagkukumpulang mga tambay. Hindi nakalapit sa ama dahil sa siksikan. Naka, siguradong masarap na naman yung ulam natin mamaya niyan. Ihanda nyo yung kanin ha. Damihan nyo para maibahagi natin sa iba. Lalo na kay Mang Paeng. Nakapagsaing na nga Isang kaldero yun. Paulit-ulit ka. Huwag kang ang magulo riyan. Tignan nyo. Hahambalusin na yung aso. Pag-uusap ng dalawa sa mga tambay. Gamit ang makapal na tubo, hinampas ng paulit-ulit ni Tatay Paeng ang ulo ng aso. Umaalingaw-ngaw ang kahol nito habang dumadaing sa lupit ng hambalos. Tuwang-tuwa naman ang mga taong nanonood. Dahil ang tanging naiisip ay ang putahing matitikman pagkatapos. Napailing na lamang si Joaquin. Kahit siya ay wala din namang magagawa. Matapos bumulagta ng aso, kinarga ito mismo ni Tatay Paeng at saka dinala sa kanila. Nakasunod pa rin ang mga tao. Meron nang nagdala ng kanin at lagayan. Inilatag ni Tatay Paeng ang kinatay na aso sa mesa. Tumulong naman ang iba sa paglilinis ng karne at ng lamang loob. Nag-ambaga naman ng pangsahog ang mga tambay. Merong ding naghakot ng panggatong at nagpahiram ng kaldero at kawali. Ilang sandali na, nakasalang na ang karne sa apoy. Naku Joaquin, ginising kita para sundan yung tatay mo at sitahin. Wala ka ring nagawa. Sinuportahan mo pa. Sita ni Nanay Pasing. Hindi po Hindi ko naman po sinuportahan si tatay. Wala lang po akong pagkakataon na makalapit kasi siksikan yung mga tao Dito nga rin kahit nagluluto marami pa ring umaaligid. Hindi ko na tuloy alam kung alin yung aso. Yung niluluto ba o yung mga mukha nila?
Pagbibiro ni Joaquin para malingat ang atensyon ng ina. Dali-dali niyang ibinaba ang hawak na pangsahog. Inutusan ito ng ama dahil nagkulang. Mukha ng tatay mo kamo. Habang tumatagal, nagiging aso na siya sa paningin ko. Hindi na yan nakikinig Paano kung may makapagsumbong tapos mahuli? Dumadagdag lang sa problema yan. Ay sus Mariosep. Wika ni Nanay Pasing. Ay naku, ito namang si nanay. Grabe ka naman kay tatay. Di naman siya mahuhuli. May kasunduan naman sa pagitan niya at nung may-ari ng aso. Kung mahuhuli, di dapat noon pa. Ilang taon na kaya yung ginagawa ni tatay? Hanggang ngayon malaya pa naman. Tugon ni Joaquin. Aba ewan ko sa inyo ng tatay mo. Kapag nahuli siya, damay ka kasi kinukonsinti mo. Bahala na nga kayo. Sumasakit ang ulo ko. Ang sarap niyong pag-untogin. Muling wika ni Nanay Pasing. Wala na itong iba pang masasabi. Si Joaquin naman ay tinuloy ang utos ng ama. Ilang oras ang lumipas bago naluto ang mga putahe. Sigurado si Tatay Paeng na malambot ang karne. Maging ang nakasiksik sa kasulok-sulukang bahagi ng buto. Kagad naman itong pinagsaluhan ng lahat. Marami ang handa. Sumakto ang dami ng ulam sa nakaabang na mga tambay at kapitbahay. May natira pa na kanilang pinagpupulutan. Mabuti. Marunong magluto ng karne ng aso itong si Paeng. Ito busog na. May pulutan pa. Joaquin, dagdagan mo ng beer. Umutang ka sa tindahan ni Mang Kanor. Sabihin mo sa akin, kung pwede isang case. Utos ni Mang Tomas. Kapitbahay at matalik na kaibigan ni Tatay Paeng. Natutunan lang ang tamang pamamaraan mula sa yumao kong lolo. Mahusay yung magluto ng iba't ibang putahe mula sa anumang karne. Inaral ko kasi alam kong balang araw, magagamit din. At ito na nga tayo ngayon. Tugon ni Tatay Paeng. Ayos din to. Hindi ka lang nagkakaulam. Nagkakapera kahit papano. Mayaman ang may-ari ng mga aso. Magkano ang kinita mo ngayon? Hindi naman siguro sila magbibigay ng mababang halaga, ano? Sakto lang para makabili ng ilang kilo ng bigas. Saka, pang-ipon para sa nalalapit na pasukan. High school na sa susunod ang inaanak mo. Pag-uusap ng magkumpare. Ito na ho, nandito na ang beer. Ninong Tomas, ang sabi ni Mang Kanor, malakas daw yung sipa ng mga beer na yan. Pero mas malakas daw yung matatanggap niyong sipa kung hindi kayo magbabayad sa napag-usapang araw. Wika ni Joaquin nang makabalik buhat ang isang case ng alak. Natawa na lamang ang mga tambay sa tahanan. Ito talagang si Mang Kanor. Hindi na nagbago. Magbabayad naman ako sa tamang oras. Siya lang itong nagmamadali. O siya, inuman na. Wika ni Mang Tomas. Nagpatuloy ang kasiyahan. Nadagdagan ang alak ng magsidatingan ang iba pang kaibigan. Maging ang mga tambay na nakikiinom. Umaba ang katuwaan hanggang sa sumapit ang gabi. Hoy kayo, magsigising nga kayo. Puro laklak tapos kapag nalasing hihiga na lamang sa lupa. Para kayo mga bulating iniluwan ng kailaliman. Magsiuwi na nga kayo. Diyos ko, nangangamoy alak yung bakuran ko. Paeng, Tomas, magsigising nga rin kayo. Ikaw naman, Joaquin.
Uminom ka rin. Halika nga, bata ka. Wika ni Nanay Pasing. Hindi maiwasang mapaaray ni Joaquin ng pingutin ng ina ang tenga at hinila papasok nga ng tahanan. Isinunod nito si Tatay Paeng na halos gumagapang na lamang. Ito namang si Mahal. Minsan nga lang kami magkatuwaan, magagalit ka pa. Hayaan mo na kami. Ito lang naman yung kasiyahan namin. Wika ni Tatay Paeng. Kagad itong sumampas sa upuan at bumalik sa pagtulog. Ay nako, kaya ka nga natanggal sa trabaho. Dahil sa ugali mong lasenggo ka. Wala ka na nga matinong kita. Nag-iinom ka pa. Ikaw naman, Joaquin. Susunod ka ba sa yapak nitong tatay mo? Puputulan talaga kita ng dila. Uminom ka ba kanina? Di punay no. Ang bata ko pa para uminom. Nabusog lang po ako sa pulutan kaya nakatulog doon. Naparami po kasi yung kinain ko eh. Oh sige, damihan mo yung pagkain ng aso para ikaw na yung susunod na kakahol. Akala nyo siguro hindi re-resulta ano? Darating din ang araw na e-epekto yan at wala akong ibang maiisip kundi masama. Ngayon lang ako nakarinig na kinakain ang karne ng aso. Ang alam ko dapat yang iwasan. Bubusugin ka nito ng nakamamatay na rabies. Wika ni Nanay Pasing. Bigla namang kinabahan si Joaquin nang banggitin nito ang rabies. Marami na ang kaso sa lugar nila. Kaya nakaramdam na rin ng takot. Ngunit pilit pa ring pinaniwala ang sarili na ayos lamang lahat. Nay, ilang oras naman pinakuluan ni Tatay Paeng yan? Nakakamatay naman yun ng kung anong mikrobyo eh. Hindi po ba? Kaya pati rabies sigurado kong wala na rin. Wika ni Joaquin. Iba ang rabies sa mikrobyo, anak. O sige, paniwalain mo yung sarili mong walang idudulot na masama yung pagkain ng karne ng aso. Tignan natin kung anong mangyayari pagdating ng araw. Ang titigas ng ulo nyo. Bahala na kayo. Tugon ni Nanay Pasing. Napakamot na lamang sa ulo si Joaquin nang iwanan ng ina sa sala. Siya na rin mismo ang nagsara ng pinto at mga bintana. Pagkatapos, pumwesto na sa higaan para makapagpahinga. Kinabukasan, meron pa rin naghahanap ng tirang potahe sa naganap na salo-salo. Meron pang kaunting natira sa kaldero na siya namang pinagsaluhan ng iilang kapitbahay. Ilang sandali pa, merong 2 dayo na dumating. Patingin-tingin sa paligid. Inaalok pa ito ng pagkain. Joaquin, nandyan ba si Mang Paeng? May naghahanap sa kanya eh. Yung 2 lalaki sa lilim ng puno. Mukhang may papakata yatang aso. Pakisabi na lang sa tatay mo ha. Wika ng isa sa mga tambay. Tinignan ni Joaquin ang 2 lalaki sa unahan. Pagkatapos ay tinawag ang ama. Hininaan lamang ang boses ng banggitin ang sinabi ng tambay. Nag-iingat na hindi marinig ng ina. Dali-dali namang lumabas si Tatay Paeng. Lumapit sa 2 lalaki. Kagaya ng sinabi, meron silang ipapakatay na aso. Magandang araw. Ako nga pala si Tasyo. Pare, balita namin, merong mangangatay sa lugar na ito. Kaya sumadya kami. May mga alaga kasi kaming aso eh. Tapos, hindi na pwedeng dalhin sa lilipatang lugar. Nakakaawa naman kung iiwanan na lang kaya naisip na ipakatay. Sa ganitong paraan, mapapakinabangan ang karne. Marami pala ang kumakain ng aso rito ano?
Wika ng nagpakilalang Tasyo. Tinignan pa ang mga tambay na abala sa pagkain. May alaga kayong aso. Teka, tagasan ba kayo? Paano nyo nalaman na merong mga ngatay sa lugar na ito? Nagtanong-tanong ng pwedeng mapag-iwanan ng aso Sa katunayan ibibenta sana namin kaso walang bumibili. Yung huling napagtanungan namin, ang nagsuwestyon na ipakatay na lang at dito kami tinuro. Taga rito yata yun Hindi ko na itanong yung pangalan. Hindi ko rin mamukha ng maayos dahil may takip sa mukha Ano? Kakatayin mo ba? Magbabayad naman kami para sa bala. Sakto naman siguro ang 50 pesos para sa 3 aso. Muling wika na nagpakilalang Tasyo. Napatitig si Tatay Paeng sa pera na inaabot ng lalaki. Sasapat ang halaga para sa pang-araw-araw nila sa loob ng ilang linggo. Ngunit nag-aalangan siyang tanggapin, lalo na't hindi kilala ang mga ito. Pasensya na kayo ha. Alam kong malayo ang binahin nyo. Pero hindi ako basta-basta tumatanggap lalo na kung wala kong ideya kung sino ang kausap ko. Diretsahang wika ni Tatay Paeng. Natigilan si Tasyo at ang mga kasama nito. Nagkatinginan. Dali-daling ibinulsa muli ang pera. Ganun ba? Pasensya ka na rin at hindi namin alam yan. Pero baka papayag ka kung makita yung mga aso. Malalaki sila, matataba at malaman. Siguradong bubusugin ang lahat ng tao sa lugar na ito. Saktong panghanda para sa malaking salo-salo Pangbuong barangay kapag tinaddad ang karne. Kailan namin dadalhin ang mga alaga namin? Tanong ni Tasyo. Napabuntong hininga si Tatay Paeng. Ilang saglit na tinitigan ang dalawang kaharap. O sige, sa Sabado na lang. Sa manggahan doon sa unahan tayo magkita. Mga bandang 9:00 ng gabi. Dahil sa mga oras na yan pa lamang ako makakauwi galing trabaho. Kakatayin ko na din diretso. Ayos ba? Wika ni Tatay Paeng. Nagliwanag ang mukha ni Tasyo. Kagad inabot ang perang inalok. Nangako pa na daragdagan sa darating na Sabado. Nagpaalam na sila pagkatapos. Mukhang hindi lang ordinaryong aso ang kakatayin sa susunod na araw ha. Masaya ito. Wika ni Tatay Paeng habang hinahatid ng tanaw si Tasyo. Bumalik ito ng tahanan at walang pagdadalawang isip na inihagis sa apoy ang perang papel. Nagulat si Joaquin nang makita ang ginawa niya. Kukuhanin pa sana ang pera. Ngunit sunog na ito. Tatay, pera yun Wala na. Sunog na. Hindi niyo ba nakita? 50 pesos pa naman. Sayang na sayang. Pera na sana. Naging abo pa. Wika ni Joaquin. Huwag kang manghinayang sa pera na nagbula sa mga kamay ng halimaw. Malaki nga ang halaga. Pero kaaway ko naman ang nagbigay. Wala pa ring silbi. Tugon ni Tatay Paeng. Kumunot ang noo ng binata sa sinabi ng ama. Lumapit siya rito para makapagtanong muli. Mula sa kamay ng halimaw, kaaway ko naman ang nagbigay. Tatay, ano po bang ibig niyong sabihin? Naaalala mo ba ang ginagawa ko ng ilang beses kapag lumalabas ako ng bahay sa gabi?
Ang mga lalaki kanina ay kalahi ng mga nilalang na pinupuksa ko. Gusto nilang katayin ko ang mga alaga nilang aso. Pumayag ako. Kapalit ang 50 pesos na yon. Tugon ni Tatay Paeng. Tatay, aswang yung kausap nyo kanina. Mga tao naman sila. Lalaki pa nga eh. Paano yun nangyari? Ang aswang ay tao ring kagaya natin. May iba nga lang katauhan. Merong tao sa umaga, halimaw naman sa gabi. Meron namang nag-aanyong hayop. Mas mabuti na rin na hinarap ko sila para magawang ko ng paraan. Hindi tuloy ako makapaghintay na sumapit na ang Sabado. Joaquin, huwag mong sabihin ito sa nanay mo. Kundi malalago tayo pareho. Naiintindihan mo? Tanong ni Tatay Paeng. Marahang napatango si Joaquin bilang pagsagot. Pagkatapos, inihanda na ni Tatay Paeng ang kanyang tanga na medalyon at ang itak na ginagamit lamang sa tuwing may pupuksaing aswang. Nilinis niya at parehong dinasalan. Habang naghihintay na sumapit ang araw ng Sabado. Huwebes pa lamang ay napapansin na ni Tatay Paeng na merong umaaligid. Sunod-sunod ang pagpaparamdam ng nilalang. Nakabantay naman ito pero wala pang aksyon na ginagawa. Dahil paglipas ng ilang sandali ay naglalaho rin kagad. Sinubukan na ring maglibot ngunit walang naabutan. Palihim na lamang muna siyang nakiramdam. Nang sumunod na araw, meron muling nagpakatay ng aso. Naging abala na naman si Tatay Paeng. Nang mga sandaling yun, napansin niya sa malapitan ang presensya ng aswang. Kaso hindi nakakilos sa dami ng taong nagsisiksikan. Nanonood sa kanyang pagkatay. Ilang segundo lamang niya naramdaman at bigla ring nawala. Ibinalik na lamang ang atensyon sa ginagawa. Pagsapit naman ng gabi, habang masayang nag-iinuman sa bakuran, may nahagip itong imahe ng tao sa unahan na sinundan pa ng pag-alingasaw na matinding amoy. Samyo ng aswang. Kagad itong napatayo para lapitan ngunit mabilis na nakaalis. Sige, magparamdam ka lang. Akala mo siguro hindi kita nahahalata ano? Humanda ka sa Sabado. Iyon ang tamang araw para pumuksa ng aswang. Dahil medyo mababawasan ang lakas niyong mga halimaw kayo. Wika ni Tatay Paeng sa isipan. Bumalik sa inuman at tinapos ang kasiyahan. Kinabukasan, maagang gumising si Tatay Paeng. Alisto rin si Joaquin na kaagad sumunod sa kanya. Tatay, nagkakaganito lang naman kayo kapag may nagpaparamdam na aswang eh. May lumapit po ba rito malapit sa atin? Tanong ni Joaquin. Meron. Pero parang nakikiusyoso lang sandali sa mga kaganapan. Makikisali yata sana sa inumang kaso. Parang hindi nagustuhan yung lambanog eh. Pabirong tugon ni Tatay Paeng habang kinikilala ang naiwang amoy sa paligid. Nagpatuloy ito sa pagsuri sa lugar. Bumalik na rin ang tahanan pagkatapos para maghanda sa muling pagsapit ng gabi. Oras na para tapusin ang nasimulang kasunduan sa pagitan nila Tasyo. Wala pa man ang nasabing oras, ngunit nasa manggahan na si Tatay Paeng. Naglilibing ng pangontra sa lupa upang masiguradong walang kawala ang mga aswang pagdating mamaya. Naglagay na rin ng patibong sa mga halaman. Hindi rin nakalimot na mag-orasyon.
Umakyat ito sa puno pagkatapos para doon maghintay. Ilang sandali pa ay natatanaw na niya si Natasio. Hila-hila ang dalawang aso. 3 ang natatandaan niyang sinabi. May ideya na rin kung sino ang pangatlo nang makitang nadagdagan ng isa ang kasama nito. Uminto sila sa hindi kalayuan. Hinihintay siya. Pinanood lamang ni Tatay Paeng ang mga ito. Kampante na hindi mahahalata ang presensya niya. Dahil sa ginawang orasyon. Tahimik na pinagmamasdan habang kumakain ng mangga. Hitik ang bunga kaya't binusog muna ang sarili. Nako, lagpas na sa oras na napagkasunduan pero wala pa rin ang hayop na paeng na yan. Inaasahan niya kaya tayo? Kaloy, ikaw ang dumayo noong mga nakaraang araw. Kumusta ang pagmamanman mo? Tanong ni Tasio sa mga kasamahan. Ganun pa rin Kumatay ng aso yung manong tapos pinagsaluhan ng mga tao. Wala namang bago Tugon ni Kaloy. Kung hindi sisipot ang paing na yon, tatapusin ko siya. Hindi tayo pwedeng pumalpak ngayon. Ito na nga lang ang paraan para dumami ang lahi natin. Hoy ikaw Goryo, ayusin mo yung pagbabalat kayo mo mamaya. Huwag kang magpapahuli. Wika ni Tasio sa isa pang kasama. Sigurado na ba talaga na ako yung magsasakripisyo? Buhay ko talaga. Hindi ba pwedeng laway na lang natin yung gamitin sa pangyayanggaw? Ayaw ko pang mamatay, no? Ang dami mo pang arte. Palagi ka namang pumapalpak sa tuwing lumalabas tayo para maghanap ng biktima. Ilang beses kang nahuli ng mga manunugis. Swerte ka nga lang dahil nailigtas ka namin. Utang mo ang buhay mo ngayon. Panahon na rin para magbayad sa pamamagitan ng pagbubuwis din ng buhay. Huwag kang manghinayang. Isipin mo na lang na para sa ikararami ng lahi natin ito. Para doon naman talaga. Huwag nang maraming salita. Umayos ka dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. Wika ni Tasio. Sa usapan pa lamang nila gusto nang sumugod ni Tatay Paeng. Ngunit minabuti niyang magpigil. Dahan-dahan itong bumababa at maingat na inalis ang bisa ng isinambit na orasyon para mapansin ng mga ito ang kanyang presensya. Nang maramdaman nila Tasio na nasa paligid na ito, dali-daling nag-anyong aso ang isa nilang kasama. Kaagad namang tinalian sa leeg ni Kaloy para magmukhang kapani-paniwala. Magandang gabi, Tatay Paeng. Akala naman namin hindi ka darating kasi lagpas na sa oras. Mabuti naman ho at umabot kayo. Paalis na ho sana kami ni Kaloy Wika ni Tasio. Aba, malalaki nga ang mga alaga nyo Matataba. Doon tayo sa lilim ng mangga para itali nyo roon. Kakatayin ko na rin yan ngayon pagkatapos nating mag-usap. Wika ni Tatay Paeng. Sumunod naman si Tasio at Kaloy. Itinali nila sa puno ang mga alagang aso. Kahol ng kahol ang dalawa, habang tahimik naman ang isa. Sinindihan ni Tatay Paeng ang mga dalang sulo, saka inayos sa paligid. Tumulong pa si Tasio. Ikaw lang po ba ang magkakatay, Mang Paeng? Madilim dito saka wala kayong katulong kung sakaling magwala ang mga aso. Wika ni Tasio. Hindi yan. Teka, mukhang mabait itong isa Parang gusto ko tuloy alagaan na lang. Tugon ni Tatay Paeng.
Lumapit ito sa aso at sinuri sa pamamagitan ng tingin. Naramdaman niya ang kaba ni Tasyo. Lihim itong napangiti dahil doon. Binalingan niya sila pagkatapos. Pwede nyo na akong iwanan. Salamat sa paghatid ng mga aso. Ako na rin ang bahala rito. Sige po, Tatay Paeng. Alis na rin kami. Malayo pa ang uuwian namin. Ito po pala, karagdagang bayad sa abala. Maraming salamat ho. Pagpapaalam ni Tasyo. Nang tumalikod na sila, kagad nilabas ni Tatay Paeng ang itak at pinuntirya sa puso ang asong aswang. Umangil ito ng malakas. Napalingon si Tasyo at hindi makapaniwala sa ginawa nito. Lalo na nang sabuyan ng langis. Unti-unting lumabas ang tunay na anyo ng nagbabalat kayong hayop. Tinapos ang buhay nito sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Utuin nyo na ang gusto nyong utuin, pero wag ako. Akala nyo siguro wala kong ni katiting na ideya sa binabalak nyo. Ano? Pagabata? Tasyo at Kaloy? Wag ako. Isa kong mangangatay hindi lamang ng ordinaryong aso, pati na ng kagaya nyong mga halang ang kaluluwa at sikmura. Mga aswang. Wika ni Tatay Paeng. Nasagad ang galit ni Tasyo dahil sa pagkabuking. Nagpalit ito ng anyo at saka umatake. Sinalubong naman siya ni Tatay Paeng. Kagad nagtamo ng sugat sa braso at mga kamay. Natumba rin ng masagi ang patibong sa halaman. Ilang sandali pa, naganapan ng malaking sanga. Hindi nakakilos ng tagain sa muka. Umalingaw-ngaw ang paghiyaw nito. Ikaw si Kaloy, tama ba? Bakit hindi ka lumapit para umatake? Siguro hindi ka kagaya ng isang to na matapang at palaban. Nakatayo ka lang nanginginig at saka aba naiihi na rin sa salawal. Napakadugyot mo rin pala. Ngayon pa lang ako nakaengkwentro ng aswang na kasing duwag mo. Ayos ka rin bata ha. Wika ni Tatay Paeng kay Kaloy na nanginginig sa kinatatayuan. Habang palipat-lipat ang tingin sa nakabulagtang sigoryo at dumadaing na si Tasyo. Aminin mo nga sa akin, saang lupalop ng mundo ba kayo nagmula? Ang layo ng inabot nyo Dito pa sa liblib na lugar na ito. Teka nga, tatayo ka lang ba talaga dyan? Anong gusto mo? Ako ang lalapit sa'yo para tagain ka. Hindi masaya yung kung ganoon. Magpalit ka ng anyo tapos sugurin mo ko. Dali na, nahihiya ka pa yata Paghamon ni Tatay Paeng. Sinusubukan ng matanda na sagarin ang pasensya ni Kaloy. Ngunit hindi ito gumalaw sa kinatatayuan. Naroon lamang, nanginginig ng todo dahil sa takot. Kaya pasensya niya tuloy ang naubos kaya't siya na ang lumapit. Sinabuyan ito ng pangontra at tinapos ang buhay. Sunod niyang binalingan si Tasyo na nagsusumikap makatakas. Binuhusan ng langis ang muka at sa kasunod-sunod na tinaga. Tinigilan lamang ng masiguradong nalagutan na ito ng hininga. Kawawa naman kayo. Pero pasensya na. Hindi ko kayo pwedeng pakawalan. Dahil baka meron na ring kapit ng sumpa sa katawan nyo. Makakapangbiktima pa kapag nagkataon. Wika sa dalawang aso. Pikit mata na ring pinaslang ang mga ito.
isinama sa hukay kasama ang katawan ng mga tunay na aswang. Napahugot na lamang ng hininga si Tatay Paeng pagkatapos. Pagkauwi ng tahanan, kagad itong sinalubong ng anak. "Tatay, bilisan niyo. Nagising si nanay kanina. Hinahanap kung nasan kayo eh. Ang tagal niyo naman po bumalik. Kumusta yung pagkikita niyo ng tasyong aswang na yun? Napas lang niyo ho ba?" Tanong ni Joaquin. Pabulong pa para hindi madinig ng ina na nasa kabilang kwarto. Oo, tapos na ang buhay ng mga halimaw na yon. Nakabaon na silang lahat sa hukay. Binalak na lahian ang mga tao sa lugar natin, kaya inilagay ko sa kalalagyang hindi nila kayang takasakan. Tugon ni Tatay Paeng. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahan na ring itinigil ni Tatay Paeng ang pangangatay ng aso dahil nakahanap ng matinong trabaho. At isa pa, pinagsabihan na rin siya ng barangay kagawad ng lugar para hindi makasuhan. Kahit tumigil na sa gawain yun, patuloy pa rin ang kanyang pangangatay. Hindi man ng aso, ngunit ng aswang na walang tigil sa pambibiktima. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1984. Sentrong Panay. Si Logro ay panganay na anak ni Don Pico. Kilala ang pamilya sa lugar dahil sila lamang naman ang natatanging nakakaangat sa buhay doon. Karamihan sa mga sakahan, pag-aari nila kaya halos kalahati ng populasyon sa lugar nagtatrabaho sa pamilya bilang magsasaka. Ang pamilya ni Logro ay binubuo ng mga magulang. Siya ang panganay at ang babaeng bunsong kapatid. Dahil sa panganay sa tahanan, tutok sa kanya ang ama sa pagtuturo sa pamamalakad ng sakahan. Inaamin ni Logro na mahirap ito, lalo pat doon nakasalalay ang yaman ng pamilya. Ngunit kinakaya naman dahil sa nasisiyahan siyang makatulong sa mga kabaryo. Isang magalang na bata si Logro. At sa katunayan, dahil sa pag-uugali ay nakakasundo nito ang iba pang magsasaka. Wala namang problema ang ama. Ngunit mahigpit lamang na ipinagbibili na kapag oras ng trabaho, dapat trabaho lang. Maigi naman itong sinusunod ng anak. Sa ilang dekadang pag-aari nila ang mga palayan, napakasagana nito at ni isang beses. Hindi pa sila nalugi dahil sobra-sobra ang natatanggap nilang biyaya galing sa itaas. Hanggang sa sumapit ang taong si Logro na ang namamalakad sa sakahan. Nang mga panahong ito, kagaya pa din naman ng dati ang ikot ng palayan. Hindi na din ito mapalakad pa ng ama. Nasa tahanan na lamang ngunit mahigpit na binabantayan ang pagpapatakbo ng anak sa negosyo. Sa unang taon, wala naman naging problema dahil sa napantayan naman ni Logro ang inaasahan ng ama. Ngunit isang araw, habang abala sa pagmamanman ang binata sa mga tauhang nagtatanim, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Napakaganda naman ng palayan mo, iho. Imbitahan mo sana ako sa ika-100 araw mula sa pagtatanim ng mga palay nang maging masagana pa ang mga ani ninyo. Dahil dito, napalingon naman si Logro sa matanda. Dahil sa hindi naman ito maintindihan ang pinagsasabi, nginitian na lamang niya ito at bumalik ang atensyon sa pagmamasid sa mga nagtatrabaho.
Dali-dali namang umalis ang matanda. Maya-maya pa, tinawag na nito ang mga manggagawa para yayaing mananghalian at sabay-sabay nang kumain ang lahat. Matapos yon, bumalik din naman kagad sa pagtatrabaho. Buong maghapong nagmamanman lamang ang binata para masiguradong pulido at lahat ng lupa ay nataniman. Nagpatuloy lang ang ordinaryong pamumuhay ni Logro at bukod sa pag-aantay sa araw ng anihan, naging abala din ito sa pag-aaral. Noong mga panahong yon, ipinasok siya ng ama sa isang prestihiyosong eskwelahan para mapag-aralan na maigi ang pagpapalago sa negosyo at ayon sa ama. Wala naman itong ibang hangad kundi mapabuti ang kinabukasan ng magkapatid. Lalo pat walang nakakaalam kung kailan sila mawawalang mag-asawa. Dahil dito, naghahalo na ang pagod at bagabag na naramdaman ni Logro sa araw-araw. Kinakailangan niya maging mahusay sa lahat dahil ang ama ay magaling sa larangan ng pagnenegosyo. Kaya paminsan-minsan kapag bumibisita sa palayan, madalas niyang masigawan ang mga nagbabantay dahil hindi na makontrol ang emosyon. Medyo nalalayo na din ang loob ng mga dating kaibigang magsasaka dahil sa biglaang pagbabago ng pag-uugali ng binata. Hanggang sa sumapit ang isang araw, kung kailan isang linggo na lamang ay anihan na. May isang magsasaka na pumunta sa tahanan ng pamilya at sinabing, Don Pico, nalimas po lahat ng naitanim natin. Hindi ko po mahanap si Logro, kaya dumiretso na po ko dito sa tahanan nyo. Dahil sa narinig, sumigaw ng napakalakas ang ama sa tahanan. Kaya napalabas ng kwarto ang nag-aaral na si Logro. Dahil dito, dali-dali namang tumakbo si Logro ng palayan kasama ang isang tauhan. Nang makarating sa lugar, halos mawalan siya ng buto sa sobrang panghihina. Nalimas ang buong palayan at ni isang dahon ay walang natirang nakatayo sa lugar. Bigla itong nagsisigaw sa mga tauhan kung bakit hindi nagawa ang trabahong bantayan ng maigi ang palayan. Nagsiyukuan na lamang ang mga tao doon dahil nakita nilang galit na galit ang amo. Maya-maya pa, may isang binatang magsasaka ang dumating at maraming sariwang kalmot sa buong katawan. Habang ang mukha naman, magang-maga at hindi na din maibuka ang isang mata dahil sa kalmot. Lahat ng kasamahan ay nagulat sa sinapit ng lalaki. Pasensya na po kayo, Ginoong Logro. Hindi ko po naipaglaban ang palayan sa mga nilalang na umatake kagabi. Hindi ko po malaman kung ano ba yun pero sigurado po ako mababangis sila. Bago pa man po nila limasin ang buong palayan, pinagkakalmot po ako ng dalawang magkasama na nilalang eh. Natumba na lang din po ako dahil hindi ko nadala ang pangontra kagabi. Pero malinaw ko pong nakita kung paano po nila nilimas yung buong palayan. Dahil sa narinig, mas lalong naguluhan si Logro ngunit bahagyang nabawi ang galit. Dahil sa sinapit ng kaawa-awang binata. Pinupo naman ito ng mga kasamahan. Dahil mukhang grabing sakit pa ang nararamdaman nito sa buong katawan. Ilang sandali lang, lumapit na din si Logro at nagsilapitan na din ang iba pang mga magsasaka. Nagkaroon ng pag-uusap ang grupo. Napagpasyahang mag-imbita ng isang albularyo dahil ito lamang ang makakasagot sa lahat ng kuro-kuro. Hindi pa sana sasang-ayon si Logro. Dahil alam niya na tao ang pakay ng aswang, hindi mga palay. Ngunit nang mapatingin siya sa sinapit ng binata, napilitan na din ito
Nagboluntaryo ang isang tauhan na siya na lamang ang tatawag sa albularyo. Tumango naman si Logro at makalipas lamang ang halos kalahating oras, bumalik na ito kasama ang manggagamot. Nagmasid muna ang albularyo at tumabi kay Logro. "Bata, nag-imbita ka ba ng muwa nitong mga nakaraang linggo bago ang paghahani?" Napakunot naman ang noo ni Logro dahil hindi nito alam ang pinagsasabi ng matanda. Ngunit dahil nakita ng albularyo ang itsura ni Logro, nagpatuloy na lamang ito sa pagsasalita. "3 buwan pa lamang ang nakakalipas magmula nang ibalita sa akin ng kaibigan kong isang albularyo sa kabilang baryo na napalis nila sa lugar ang mga muwa. Kaya naman, alam ko na dito sa atin sila lilipat dahil tayo lang naman ang karatig baryo. Kung tatanungin mo ko sa nilalang na muwa, ang mga nilalang na yon ay naninirahan sa mga puno ng kawayan. Sila ang dahilan ng biglaang pagkakawala ng mga bunga ng pananim, lalo na sa mga palayan. Madalas, nakakapagbintang pa ang may-ari sa ibang tao. Pero lingid sa kanilang kaalaman, grupo ng kakaibang nilalang ang gumagawa nito. Ang tanging paraan lamang para hindi ito manggambala, imbitahan sila sa araw ng pangkuyang." Dahil sa mga narinig, napatanong si Logro kung paano ito isasagawa. Ayon sa albularyo, sabihan lamang siya sa susunod na pagtatanim dahil tutulong ito sa pag-iimbita sa mga nilalang. Matapos na maging malinaw ang lahat kay Logro, umuwi na rin ang albularyo. Pinauwi na rin ito ang mga tauhan. Pagkarating sa tahanan, ibinalita niya sa ama ang lahat ng nalaman sa albularyo. Nabigla ito. Ngunit dahil bukas ang isipan patungkol sa mga nilalang, naniwala naman ang ama. Nagantay ang pamilya ng ilang buwan hanggang sa sumapit muli ang buwan ng Hunyo. Dito nagumpisa na muling magtanim ang mga tauhan. Sa pagkakataong yon, palaging nasa isip ni Logro ang bili ng albularyo. Hanggang sa sumapit ang 3 linggo bago ang anihan. Pumunta na ito sa albularyo at sa mismong araw na yon, nagsagawa ng ritual sa tapat ng puno ng mga kawayan. Kasama nitong nakaluhod si Logro. Halos 3 oras din ang tinagal. Matiwasay naman na natapos ang ginagawa at ayon kay Logro, halos wala naman siyang naramdamang kakaiba. Nang sumunod na araw, pinatipon ng albularyo ang lahat ng magsasaka kabilang na si Logro. Nagutos ito na kakailanganin ng isang lamesa, pulang tela, 3 kandila at isang malaking bilao na puno ng bigas. Dahil madali lang naman hanapin ang mga ito, mabilis nakapaghanda kagad ang grupo. Inayos nila ang lahat noon. Ang lamesa ay nakabalot ng pulang tela habang nasa ibabaw naman ang bilaong may bigas. Nakapalibot ang 3 kandila. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, gumawa na ng malaking bilog ang lahat ng magsasaka. Nasa gitna ang lamesa at ang albularyo. Lahat ay nakaluhod habang nagdarasal ang matanda. Sa kalagitnaan ng ritual, may dumating na napakalakas na hangin dahilan kaya namatay ang sindi ng mga kandila. Nakaramdam ng kaba ang mga tao doon. Ngunit nagpatuloy lamang ito sa pagluhod dahil mahigpit na pinagbilin ng albularyo na walang tatayo hanggat wala siyang abiso dahil mapuputol ang ritual. Maya-maya pa,
Naramdaman ni Logro na tila may dumaan sa gilid niya. Kaya naman bahagyang napamulat. Hindi man bukang-buka ang mata, ngunit malinaw niyang nakita ang matandang lalaki na dating nagpaimbita sa kanya habang papalapit sa albularyo. Nang tuluyang makalapit sa lamesa, tumayo lamang ito habang pinagmamasdan ang paligid. Nakakaramdam na ng kilabot ang binata ng mga sandaling yun, dahil bahagyang nakaangat ang mga paa nito sa lupa. Maya-maya pa, kinausap ito ng albularyo sa pamamagitan ng ibang lengguwahe. Napapikit na lamang si Logro dahil baka magalit ang albularyo. Ilang sandali lang, natigil na ang malakas na hangin at sinabi na ng matanda na maaari na silang tumayo. Sabay-sabay namang nagtayuan ang lahat. Napansin ng mga tao sa lugar na wala na yung bigas sa lamesa. Ayon naman sa albularyo, tinanggap na ito ng muwa bilang alay. Hindi nagtagal, umuwi na rin ang matanda dahil ligtas na ang palayan sa posibleng pamimeste. Mula ng araw na yon, naging usap-usapan sa lugar ang patungkol sa nilalang. Bumalik na rin sa pagiging masagana ang palayan ng pamilya. Palagi na rin nagsasagawa ito ng ritual tuwing pangkuyang. Dahil mahirap paniwalaan ng nakararami, may mga nagsasabi na kalokohan ang ritual sa palay dahil wala namang aswang ang magkaka-interes dito. Karne ng tao ang bumubuhay sa mga ito. Ngunit hinayaan na lamang iyon ng pamilya. Ilang taon pa ang nakalipas. Moderno na ang mundo at profesional na din si Logro. Patuloy pa rin sa pagriritual ang pamilya tuwing bago ang anihan dahil sa hindi malimot-limutang engkwentro sa aswang sa palayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.